Magandang araw, Gospel Reflection for October 20, 2024. So, yung Gospel ngayon is may mga apostles, no? Yung mga anak ni Zebedee na si James, tsaka yung mga anak ni Zebedee, si James at tsaka si John ba yun, na parang sila na gusto nilang makaupo, wanna share power with the Lord, at yun na ikinagalit ng ibang mga apostles. Well, yun na sinabi ni Lord na to be the greatest, you must be the least. At akmang-akma yung sinasabi ni Father Joel Gatus, no, sa atin. Kung napanood nyo yung ni Father Joel Gatus, maganda. Kasi aanhin mo yung material na bagay. Kasi akala natin nakakatulong tayo sa material na bagay lang. Pag nag-provide tayo ng material na bagay, akala natin masaya na tayo ron. Hindi. Ang pinaka makapagpapasaya sa atin is paano tayo naging inspirasyon sa iba. By the things that we do. Wala man tayong material na bagay na ma-provide kung tayo nagpo-provide ng inspirasyon sa kanila at para maiangat o mag-improve yung kanilang mga buhay dahil sa inspirasyon na nakukuha nila sa atin, it's enough. No? Tsaka paano ka magiging masaya kung ang araw-araw na ginawa ng Diyos wala kang tinignan kundi hirap? May mga taong ganyan araw-araw, akala mo pinaparusahan. No? Pero may mga tao naman na kahit sumasakit ang kasukasuan, nakukuha pa rin umiti. Because alam nila na lahat ng ginagawa nila para sa Diyos. At sa Diyos lang. So, yun yung inspirasyon lang ngayon ng gospel na to, no? To be the greatest, you must be the least. So, kailangan ka maging servant. Kailangan mo maglingkod sa iba para masabing ikaw yung pinakamagaling. Ikaw yung pinakadakila. Kasi maraming naninilbihan dito na basta lang manilbihan. No? Basta lang mag-provide in anything. Pero wala silang kaligayahan sa kanilang ginagawa dahil ang tingin nila doon, pahirap. Burden. Ayun yung sinasabi, kung mahal mo yung taong pinagsisilbihan mo, hindi burden ang magsilbi sa kanila o maging tagasunod nila kahit sa bahay lang. Kung mahal mo talaga yung tao na yun. So, luckily, I got people. Kaso wala na sila ngayon sa mundong ibabaw. Nauna na sila. So, share from my experience, meron akong mga tao sa buhay ko na ganun. At meron din ng mga tao sa buhay ko na kabaliktaran. So, wag nating tingnan yung pang-araw-araw na buhay na puro pasakit dahil walang pagmamahal yun. Pagka puro pasakit yung ating nakikita, kahit sabihin mong mahal mo, hanggang salita lang yun. Kung hindi sila masaya sa paghihirap nilang paninilbihan sa inyo o sa ibang tao. So, yun lang po.